Si Li Kuang ay isang 6 na taong gulang na bata na umiibig sa kanyang kaklase. Isang araw ay ibinibigay niya sa babaeng kanyang iniibig ang isang sertipiko ng kasal, na humihiling sa kanya na pirmahan ito. Nang tumanggi ang bata, nag-alok siya sa kanya ng 2 movie ticket para maging asawa niya. Pinirmahan niya ang papeles ngunit ginamit ang mga tiket para makipag-date sa ibang batang lalaki. Si Li Kuang ay may 5 nakatatandang kapatid na babae na overprotective sa kanya. Nang makita siyang nalulungkot, ipinangako nilang poprotektahan siya mula sa mga babae sa buong buhay nila. Pagkalipas ng 15 taon, si Li Kuang ay lumaki na gwapo ngunit hindi makagawa ng sariling desisyon dahil sa kanyang mga kapatid na babae. Ipapakilala din tayo sa lahat ng 5 niyang kapatid na babae. Ang bunso na si Ginny ay kaklase niya, sumunod ay si Moxie na miyembro ng archery club, madalas niyang ginagamit ang kanyang kakayahan para gawin ni Li Kuang ang lahat ng gusto niya. Ang pangatlong kapatid na babae ay isang computer hacker na pinangalanang Yeng. Sinira niya ang sistema ng seguridad ng paaralan upang bantayan ang kanyang kapatid. Ang pang-apat na babae ay si Leah, siya ang guro ng high school na pinapasukan ni Li Kuang. Ang panghuli, ang panganay na si Clover, na may maikling pasensya na kinatatakutan ng lahat. Matagal nang naghiwalay ang kanilang mga magulang, iniwan sila upang alagaan ang isa't isa. Isang araw sa paaralan, si Li Kuang ay napapagod na sa ginagawa ng kanyang mga kapatid na babae kaya naman ginawan siya ng kanyang mga kaibigan ng isang damit na tutulong sa kanya na makapagtago sa kanyang mga kapatid. Pumasok si Li Kuang sa loob ng locker ng shower room ng mga babae sa pagtatangka na hindi makita ng mga babae. Ngunit isang bagong estudyante na nagngangalang Meng ang nakahanap sa kanya doon at dinala siya sa opisina ng mga gawain na pang-akademiko. Walang pakialam si Li Kuang kung magkaroon ng gulo hanggat walang alam ang mga kapatid niya tungkol dito. Pagkatapos ng klase ay kinakabahan siyang naglalakad pa uwi, umaasa na hindi ipinaalam ng administrasyon ang kanyang kalokohan sa kanyang pangalawang panganay na kapatid na si Leah. Nang walang nagbanggit ng mga pangyayari sa oras na yun ay nakahinga siya ng maluwag ngunit pagdating ng hapunan ay casual na binanggit ni Leah na natagpuan siya sa locker room ng mga babae. Napatingin ang lahat sa panganay na kapatid na si Clover na namumula sa galit. Sa sumunod na eksena, kinaladkad nila si Li Kuang at ibinitin ang patiwarik saka tinanong kung ano ang ginagawa niya sa locker room ng mga babae. Pinagbawalan siya ng kanyang mga kapatid na makipagtitigan sa sinumang babae sa pagtatangka na pigilan siya na masaktan ang kanyang puso. Kahit na ang pamamaraan ay hindi na tama, sa tingin nila ay ito ang pinakamahusay para kay Li Kuang. Gayunpaman, hindi niya sila pareho ng pananaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sumagot siya at sinabi na kailangan niyang magkaroon ng kasintahan sa hinaharap. Inayos ni Clover ang sarili bago siya hinamon na maghanap ng kasintahan na makakapantay sa lahat ng lakas ng kanyang mga kapatid na babae. Mahirap ang gawain ngunit handang gawin ito ni Li Kuang. Kinaumagahan, sumulat siya sa isang board upang i-anunsyo ang bakante para sa isang kasintahan. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na kausapin niya ang bagong estudyante na si Meng dahil parang ito ang tipo na gustong tumulong sa lahat. Isang eksena ang nagpapakita sa atin kay Meng na tumutulong sa mga tao kahit na hindi naman nila kailangan ng tulong. Pumayag si Li Kuang na gawin siyang kasintahan ngunit wala siyang karanasan sa pakikipag-usap sa mga babae. Kaya naman ang kanyang kaibigan ay gumanap bilang kanyang tagapagsalita at pumunta kay Meng upang ipagmalaki ang tungkol sa kanya. Sinabi niya na si Li Kuang ay biktima ng pagpapahirap ng kanyang mga kapatid na babae at binanggit ang lahat ng mga bagay na ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Matapos marinig ang mga kwento, nakaramdam ng awa si Meng. Naglalakad siya patungo kay Li Kuang para makipagkaibigan ngunit agad nagbago ang kanyang isip nang makita niya siya ng malapitan. Sa oras na yun ay biglang may kumalat na balita tungkol sa pag-atake ng ligaw na oso sa mga estudyante. Si Li Kuang ang gumaganap na bayani at nagkunwari na inililigtas ang lahat, ngunit ang oso ay isa palang stuffed toy. Ang laruan na ito ay naitulak siya pababa ng hagdan na naging dahilan upang dalhin siya sa ospital. Sa sumunod na eksena, nagising si Li Kuang at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kama sa ospital kasama si Meng. Bagamat hindi gumana ang plano ayon sa gusto niya, nagkaroon siya ng maraming oras kasama si Meng at sinabi nito sa kanya na gusto niya lang siyang maging kaibigan dahil sa awa. Pagkatapos ay dumating ang dalawang kapatid ni Li Kuang at sinimulan siyang i-bully dahil sa hindi pag-aalaga sa kanyang sarili, ikinagalit ito ni Meng at inutusan niya silang tumigil. Habang nakatingin sa kanya ang mga babae na may pagtataka, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Li Kuang. Dahil dito ay nagulat ang may sakit na si Li Kuang sa kanyang komento.
Sa bahay ay banayad siyang tinatanong ng kanyang mga kapatid kung mayroon na ba talaga siyang kasintahan. Napangiti na lang siya sa tanong na ito at hindi sila binigyan ng tiyak na sagot. Iyon ay hanggang sa tinanong siya ng panganay niyang kapatid na si Clover kaya kailangan niyang sabihin sa kanya ang tungkol kay Meng. Muli siyang itinali ng magkakapatid ng patiwarik, hindi naniniwala na magkakaroon siya ng nobye sa loob ng isang araw. Iginiit ni Li Kuang na ito ay pag-ibig sa unang tingin ngunit hindi ito tinanggap ng mga babae. Gayunpaman, nagpasya silang suriin kung karapat-dapat si Meng upang makita kung siya ay sapat na mabuti para sa kanilang kapatid. Kinabukasan ay dumating sina Moxie, Leah, at Ginny sa paaralan na parang ito ang kanilang larangan ng labanan. Habang magkasama sina Li Kuang at Meng, sinubukan siyang barilin ni Moxie gamit ang isang palaso ngunit pinigilan ito ni Li Kuang sa tamang oras. Napansin ito ni Meng at tinawag ang mga babae dahil sa pagiging malupit, at nang magkaharap sila ay hinamon nila ang isa't isa. Nang hindi gumana ang paraan ni Moxie, sinabi ni Ginny na siya na ang bahala. Bina-blackmail niya ang lahat ng gwapo sa paaralan para lapitan si Meng at yayain siyang makipag-date. Inaasahan niyang iwawaksi ni Meng ang pagmamahal niya kay Li Kuang ngunit nabigo ang plano. Tinulungan ni Li Kuang si Meng na makalayo sa mga lalaki, at habang tumatakbo sila sa pasilyo ay nakita sila ni Moxie mula sa kabilang bahagi ng paaralan at akmang papa na muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sinasadyang matamaan niya ang isang pampasabog na inihagis ng isang tao sa ere, naging sanhi ito ng pagsabog sa hangin na sa kabutihang palad ay hindi nakapinsala sa sinuman. Habang ang lahat ay nalilito tungkol sa kung ano ang sanhi ng pagsabog, makikita natin ang isang lalaki sa isang chemistry lab na naghahanda ng higit pang mga pampasabog. Malabo ang motibo niya pero parang iniligtas niya si Meng kay Moxie. Pagkatapos ng sakuna, pumunta sina Li Kuang at Meng sa terrace at magkasamang kumain ng sorbetes. Nalaman ni Li Kuang na nagpapanggap si Meng bilang kanyang kasintahan dahil sa tingin niya ay sinusubukan ng kanyang mga kapatid na nakawin ang kanyang mga organ. Hinayaan na niya ang mali nitong iniisip at nagpasya na manatili kasama siya. Sa bahay ay nakakahiyang inamin ni Ginny at Moxie na nabigo sila. Si Yeng na magaling sa computer, ay kinuha ang responsibilidad na wakasan ang reputasyon ni Meng. Kinolekta niya ang iba't ibang CCTV footage ni Meng mula sa paaralan at gumawa ng kasinungalingan tungkol sa kanyang pagiging isang kakilakilabot na tao. Bago pa niya ito ma-upload sa internet, namatay ang kanilang kuryente. Makikita natin na nasa labas ng kanilang bahay ang lalaki na nasa chemistry lab kanina, siya ang pumatay ng kuryente para iligtas si Meng ngunit hindi pa rin natin alam ang tunay niyang intensyon. Sa loob ng bahay, lumuhad ang tatlong magkakapatid na nabigo sa harap ng pangalawang pinakamatanda na si Leah. Responsibilidad na niya ngayon na tanggalin si Meng. Kinabukasan, hinahamon niya si Meng sa isang sports meet. Magkalaban sila sa isang staring competition at isang goldfish collecting challenge. Parehong nanalo si Leah at ipinakita niya sa kanya kung saan siya lulugar. Malapit na silang makipagkumpetensya para sa isang final round nang dumating ang panganay na kapatid na si Clover. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bago hinamon si Meng para sa isang laban ng hammer throw. Kailangan nilang maghagis ng mabibigat na metal na bola sa pinakamalayo hanggat maaari. Gamit ang kanyang pambihirang kakayahan, iniangat ni Clover ang bola sa himpapawid. Nang siya na ang maghahagis, kumuha siya ng isa pang bola na agad napansin na may lumalabas na susi sa bola, na nagpapakitang may bomba itong malapit ng sumabog. Napansin ito ni Meng na agad inagaw ang bola kay Clover bago ito itinapon. Nang ito ay sumabog, napagtanto ni Clover na ang kanyang buhay ay nailigtas ni Meng, nagustuhan niya si Meng at unti-unti na rin siyang nagugustuhan ng kanyang mga kapatid. Tumatakbo si Li Kuang sa paligid ng field, nagpapasalamat sa Diyos sa pagdadala kay Meng sa kanyang buhay. Ang eksena ay sinundan ng montage ni Li Kuang at Meng nang magkasama. Sila ay nagsimulang mag-date na sa wakas ay napunta sa totoong relasyon mula sa kasinungalingan at pagpapanggap. Habang mas nakikilala nila ang isa't isa, mas napapalapit sila sa bawat isa. Sa isa sa kanilang mga romantiko na date pumunta sila sa isang bakanteng beach at nagpalipas ng gabi na magkasama. Sa umaga, mapaglaro silang nag-aaway at naglalambingan, sa lahat ng ito ang chemist guy ay nakatingin sa kanila. Kumukulo ang kanyang dugo mula sa bawat yakap ngunit wala siyang ginagawa sa ngayon. Kinabukasan sa paaralan, magkasama ang bunsong kapatid na si Ginny at Li Kuang. Binuksan ni Ginny ang isang lunchbox na nilagyan ng pampasabog, biglang isang malakas na pagsabog ang narinig sa buong paaralan. Maayos naman si Li Kuang ngunit kailangang bigyan ng CPR si Ginny para maibalik sa kamalayan.
Sa kabutihang palad, ito ay isang pagsabog lamang ng kemikal at ligtas ang lahat. Napansin ni Meng si Li Kuang at ang kanyang mga kapatid na babae na magkasama sa takot at napagtanto kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Lumayo siya sa eksena at sinundan siya ni Li Kuang. Nagkita sila ngunit tuluyan na siyang hindi pinapansin ni Meng at ang katotohanan na maaari siyang mamatay ng mas maaga. Si Li Kuang ay nalilito at nalulungkot ngunit hindi niya ito tinatanong kung ano ang mali. Sa totoo lang, naisip ni Meng na ang masamang nangyayari kay Li Kuang at sa kanyang mga kapatid na babae ay nagsimula lamang noong nagsimula itong makipag-date sa kanya. Sa palagay niya ay nagdadala siya ng masamang palatandaan sa kanilang buhay at nagpas siyang lumayo. Paulit-ulit siyang sinusubukang kausapin ni Li Kuang ngunit hindi niya ito pinapansin. Isang gabi, umuulan ng malakas sa bayan at nasa bahay si Li Kuang nang makita niya ang balita tungkol sa mga binaha na kalye. Naalala niyang nasa paaralan si Meng na naghihintay na tumila ang ulan noong huli niya itong nakita. Agad siyang sumugod sa paaralan upang hanapin ito, nakita niya itong nahihirapan na nakatayo dahil sa ulan. Niyakap siya ni Li Kuang, hinihiling na bumalik siya sa normal niyang sarili ngunit atubiling itinulak siya ni Meng sa isang tabi. Lilipat na pala ulit siya ng paaralan at gusto niyang layuan siya nito simula ngayon. Ang isang nasaktan na Li Kuang ay nananatili sa buhos ng ulan buong gabi. Kinaumagahan, may narinig siyang papalapit sa kanya mula sa likuran. Napagkamalan niyang si Meng ito na agad niyang niyakap, ngunit ito pala ang taong lumikha ng mga pampasabog. Sinamantala niya ang pagkakataon at dinukot niya si Li Kuang. Nang gabing yun ay may party sa paaralan at lahat ay nag-e-enjoy sa live na musika at palabas habang si Meng ay malungkot sa isang sulok. Kinakabahan ang magkakapatid dahil sa nawawala si Li Kuang. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang mahanap siya at nakita na ang kanyang telepono ay nasa malapit. Pagkatapos ng fireworks display, isang kakaibang lalaking nakamaskara ang pumalit sa entablado. Siya ang kidnapper na nagtali kay Li Kuang sa isang rocket na sinasabi niyang malapit ng lumipad. Nang tanungin ang dahilan ng kanyang pagkamuhi, inihayag niya na hindi siya nakikita ng lahat at walang kaibigan. Na love at first sight siya kay Meng na laging nasa paligid niya. Iniligtas niya siya mula sa mga kapatid ni Li Kuang, ngunit gayunpaman, walang mahal si Meng kundi si Li Kuang. Kaya naman, narito siya para gumanti kay Li Kuang na nagnakaw ng kanyang tanging kaligayahan sa buhay. Ang mga magkakapatid na babae kasama si Meng at marami sa mga kaibigan ni Li Kuang ay nagsisikap na pigilan ang rocket. Matagumpay sila ngunit huminto lamang ito ng ilang segundo. Bago pumunta sa Mars, ipinagtapat ni Li Kuang kung gaano niya kamahal si Meng. Di nagtagal ang rocket ang tumungo na sa langit at namatay sa sumunod na pagsabog. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Meng sa harap ng isang libingan. Inaalok niya ito ng mga bulaklak at humihingi ng mga pagpapala. Biglang tumalon si Li Kuang sa frame na nagpapakitang nasugatan lang siya sa huling aksidente ngunit maayos na siya maliban sa putol na kamay. Ang libingan ay ang ina ni Meng na matagal nang namatay. Sa huling eksena, makikita natin ang mga kapatid ni Li Kuang na dumating at ginugulo siya gaya ng dati. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!